Itinuloy pala ngayon ni Naki ang pag-aabono sa ating mga palay. Pero bago yan, sinamahan muna namin si tatay para magpa-check up. Uso kasi ang trangkaso dito ngayon at ang payo ng doktor kay tatay, sapat na pahinga at uminom ng maraming tubig at binigyan din siya ng vitamins. At pagkatapos, dumaan pala kami ng abono dito para sa pag-aabono ni Naki mamaya. At habang nasa daan, umulan pala pero saglit lang. At tulad ng nakahiligan nila, tumigil nga kami dito para kumain muna ng Mickey bago tuluyang umuwi. Pasensya na pala mga nanay kung hindi maayos ang pag-voice over natin ngayon. Umaatake na naman kasi ang pagiging antukin na tinabang ng voice over. At alam nyo na kapag ganito ang nararamdaman ko, nagiging blanco na ang utak ko mga nanay. Kakadistract din talaga ang nagsunod-sunod ng paghikab ko. Sino sa inyo nakakaranas ng ganito mga nanay? At dito naman, inihatid ko lang ang order ng best friend kong Honeybee. 1 week na yata mula nung i-Gcash niya ang bayad. Pero dahil vlogging busy tayo, ngayon ko lang naihatid. Pero si best friend ay nasa Maynila, kaya iniabot ko na lang sa kanyang nanay. Hindi nga agad ako namukhaan, konting chikahan lang. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanya para makauwi na din kami. At dito naman sa bahay, nagpahinga lang saglit si Naki. At eto na, sinimulan na ang kanyang pag-aabono. Maulap kasi mga nanay kasi nasamantala niya. At ako naman, naalala ko namang ilipat sa lupa ang mga punla kong sunflower. Paano? Kasi sobrang haba na ang mga tangkay nito. Bago ko ilabas, nakapaghukay na pala ako dito ng mga pagtataniman para dire-diretso na ang pagtatanim natin. Habang nagtatanim, i-imagine ko na ang ganda nito kapag lumaki at namulaklak na. Sana nga lang mabuhay natin to mga nanay. Kung napapansin nyo, ang mga sitaw natin ay mahahaba na. Kailangan na siyang malagyan ng gapangan. Tatawa na lang ako kapag nakikita ko ang mga halaman ko dito na halo-halo na dito sa may bakod. At iniisip ko, ano kaya ang itsura nila kapag lumaki na silang lahat, lalo na dito sa mga sinya. Sabi ko nga kay Bal, kukunin yung iba para itanim dun sa kanila. At ang mga peretrum naman natin, okay lang na ganito kadami kahit hindi na bawasan o ilipat yung iba kasi nga maliliit lang naman ang mga dahon nito. Ang sinya kasi malalapad ang dahon at magiging ganito ang itsura niya kapag lumaki. Isang puno lang to mga nanay pero dumami kasi ang mga sanga, kaya tingnan mo naman napakakapal na. Kumuha pala ako ng dulo ng kawayan para gapangan ng mga sitaw. Pero bukas na lang to natin gagawin. At si Sian dumating na rin galing sa school. At kada hapon ganito ang kanyang ginagawa. O siya, dito ko na naman tinatapos ang ating mga ganap for today's video. Thank you for watching guys.